So, ang message po natin ngayong araw na to ay pinamagatan ko pong be a good clay in the hands of the potter. Maging isang mabuting, parang ang clay kasi, ito ay lupa o yung ginagamit sa paso, di ba? Ang tawag doon clay sa Ingles. Maging mabuting lupa. Yung parang burak o naman tawag doon. Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag sa Tagalog. Yung ginagamit na lupa para po sa paggawa ng pilak. Pilak ba ang tawag? Pila? Pila. Ang pilak kasi bronze eh. Ingawas tamo kayong kapapangan, pilak eh. Pero kayong Tagalog na, no? Yung mga Tagalog, anong tawag doon? Putik. Luwad. Luwad. Okay. So, lahat ng nakakaintindi ng clay, magsabing amen. Yan. So, malalamin natin sa salita ng Diyos ngayong araw na to na ang lahat, ang church at ang bawat isa sa atin ay clay at tayo ay kailangang nasa kamay ng ating Diyos na tinatawag na Pater. Basahin natin ang Jeremiah 18, 1-7. Lahat ng handang bumasa, magsabing amen. Read please. This is the message that came to Jeremiah from the Lord. Jeremiah, go down to the potter's house. I will give you my message there. So I went down to the potter's house and saw him working with clay at the wheel. He was making a pot from clay. But there was something wrong with the pot. So the potter used that clay to make another pot. With his hands, he shaped the pot the way he wanted it to be. Then, this message from the Lord came to me. Family of Israel, you know that I can do the same thing with you. You are like the clay in the potter's hands, and I am the potter. This message is from the Lord. So bago ko po ipaliwanag ang mensahe ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu, nais ko pong patuloy na sambahin natin ng Panginoon. Awitin natin itong kantang ito na kinakanta namin nung ako po'y bagong Christian. Ang title po ng kanta ay Change My Heart, O Lord. At ito pong kanta na to ay meron po siyang background ng isang potter's hand na merong ginagawang paso. Pwede ba natin panoorin? At tayo sumamba sa Panginoon. Let's worship the Lord. Heart, oh God. Ito po yung clay. True. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh
Change my heart, oh God. May I be like you. Praise God. From the clay lang, no? Na putik lang, clay lang. Parang walang kwenta lang na clay. Pero nung dinala sa potter's house, pagkatapos ay hinawakan ng kamay ng potter, yung putik naging parang vase. Yeah, vase, parang tapayan, lalagyan ng magandang tapayan na lalagyan ng tubig, sisidlan ng tubig, o kaya alak, o whatever, oil. Yun po yung nakita natin dito. Lahat po dito na clear na ang message ng Panginoon, magsabing amen. Ito pong kanta na to, Change My Heart, O God, You are the potter, I am the clay, ay kinumpos po ng isang Christian assistant principal sa Anaheim, California. Ang pangalan po niya ay Eddie Espinosa. So, kinumpos po niya ito noong 1982. Si Eddie Espinosa ay naging Christian noong 1969. 69, ilan po ang difference? 82, 69? Around 13 years. 13 years ng Christian. Pero, kinausap siya ng Panginoon na magbago. Kasi, habang kinakausap siya ng Panginoon, na-realize niya, for 13 years, hindi nagbabago yung kanyang buhay, yung kanyang ugali. Na-realize niya na hindi nakasuko sa Panginoon. Hindi niya talagang totally binigay ang kanyang buhay sa Diyos para baguhin ang Panginoon. So, nung kausapin siya ng Panginoon, na-compose niya yung kanta na yun. Sino po dito matagal ng Kristiyano? Magsabing amen. So, napakasimple po ng message, una sa lahat. Ang ating Panginoon ay Pater. So, kailangan po nating makilala, maranasan ng Panginoon bilang isang Pater. Huwag lang pong puro Harry Potter tayo. Yung iba kasi, sobrang Harry Potter. Pero alam niyo yung pelikulang Harry Potter na naging series yun no? It's about witchcraft, wizards. Eskwela yun di ba? Ng mga wizards, ng mga mangkukulam. Demonic po yun. Demonic. Kaya kung nakapanood po kayo ng Harry Potter, i-renounce po ninyo. May effect po yun. And please, don't watch that film or anything similar with that film about witchcraft. Ang importante po na kilala nating Pater ay si Yahweh, hindi si Harry. Amen? Yahweh, Pater. Yahweh, Pater. Amen? Sabi po ng salita ng Panginoon sa Jeremiah 18:6, Family of Israel, you know that I can do the same thing with you. You are like the clay in the potter's hands, and I am the potter. This message from the Lord. So pinakilala ng Panginoon dito na siya yung pattern ng Israel, family of Israel, the family of God. So, ngayon pong umaga na to, gusto ko pong ipakilalang mabuti sa inyo na ang pattern ng church natin, Christ the Living Hope, ay walang iba kundi si God. Amen? Kailangan po natin siyang makilala, ang ating Panginoong Yahweh na Pater, hindi lang provider. Provide sa lahat ng ating pangangailangan. Kailangan po natin siyang makilala, hindi lang peace giver, although napaka-importante ng peace, but hindi lang po yung kung anong mabibigay niyang kapayapaan sa atin. And we have come to know also our God Yahweh as our protector. Nagpo-protect sa atin sa lahat ng panganib at lahat ng kaaway. Amen?
Pero, kailangan po, lahat tayo ay merong revelation at conscious na tayo po ay merong pattern. Meron po tayong manlililok na ang trabaho po ng pater, ang kanyang main role at responsibility ay hubugin niya tayo kung anong hubog ang nasa kanyang isip at sa kanyang puso. Maliwanag ang salita ng Panginoon na sa Roma chapter 8, verses, I believe, 29 and 30 na, ang nasa puso ng pater ay gawin kang kagaya ni Kristo. Gawin tayong kagaya ni Kristo. Amen? Maging kagaya tayo ng Panginoong Yesus sa ating character, sa ating puso, sa ating kaisipan, sa ating pamumuhay. So mga kapatid, I really pray that today, as a child of God, please, kilalanin natin na merong Diyos, ang ating Panginoong Yahweh na tinatawag nating Ama, ay gusto niya tayong hubugin. Ang sabi ng Isaiah 64:8, Jeremiah, ngayon, Isaiah, inulit ng Panginoon ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, sa bayang Israel, sa mga taong pinili ng Diyos. Sabi dito, you are our Father, we are the clay, and you are our Pater, and we are the work of your hand. So, importante po na maintindihan natin na tayo ay clay. Amen? Tayo ay putik at ang Diyos ay Pater at gusto niya tayong ilagay sa kanyang kamay at tubugin niya tayo sa Christ-likeness. So, kailangan po, pangalawa ay maging mabuti po tayong putik o clay. Kaya ang tanong are we a good clay? Mabuti po ba tayong putik? Kasi ang pater, ang sigurado, pipiliin niya yung putik na pwede niyang hubugin. Diba? Kasi iba-iba yung putik diba? May putik na matigas, merong putik na malambot lang, merong putik na matubig, merong iba-iba yung putik, pero merong isang mabuting putik. At kailangan tayo po ay bilang Kristiyano, maging mabuting putik po tayo na pwedeng hubugin ng Panginoon. Kaya importante po sa atin yung why. Every good clay must be why. Ang why na yan ay acronym, YHW. W means willing to be shaped and molded by the hands of the Father. Willing. Everybody say, willing. Kailangan, willing ka. Kailangan, kusang loob. Kailangan, gusto mo. Amen? Gusto mong magpahubog sa Diyos. Pangalawa, dapat humble ka. Nagtitiwala ka sa wisdom ng Panginoon. Kung sino ikaw ang magiging sa kamay ng... Sino po dito naniniwala na siya'y nasa kamay ng Diyos? Magsabing amen. Alam niyo po kasi, isa sa mga famous verses, yung John 8:44. Tayo ay nasa kamay ng Diyos, nasa kamay ni Kristo, at walang makakaagaw sa atin sa kamay ni Kristo. So, it means security. No, yung kamay ng Diyos, parati natin sinasabi, the hand of the God is upon me, the favor of God. Pagka sinabing, the hand of God is upon me. Pagka sabi na, yung hand ni God, nasa akin ang protection ng Diyos. But in this case, the hand of God means gusto kanyang hubugin. Amen? Gusto kanyang hubugin. Kagaya nung napanood natin kanina, na putik lang tapos unti-unti kanyang huhubugin. So, sa pagkahubog ng Diyos sa iyo mula nung Kristiyano, saan ka na ngayon? Tama ba yung pagkahubog mo, kapatid? Basahin natin yung verse 4. He was making a pot from clay, but there was something wrong with the pot.
So the potter used that clay to make another pot. With his hands, he shaped the pot the way he wanted it to be. Dinala ng Panginoon si Jeremiah doon sa isang potter at sinabi ng Diyos, there was something wrong with the pot. Hindi ko po natin alam what's that something wrong nung makita yon ni Jeremiah. Siguro may butas o kaya siguro tabingi. Hindi maganda yung pagkakagawa. Was there a problem with the potter? The problem is the clay. Kung ang clay ay willing, humble, at yielded. Kaya nga ang tanong ko po, I love you mga kapatid, di ko kayo ginag-judge. Okay ba ang pagkahubog ninyo bilang Kristiyano? Pakitanong ang katabi nyo, okay ba kapatid? Alam ko, lahat tayo ay hindi perfect. Wala pang perfect sa atin. Even I, sobrang layo ko pa naman din. At alam ko po na ang message ng Panginoon sa atin ngayon ay, there is something wrong. There is something wrong. Everybody say, there is something wrong. So kung meron bang mali sa buhay natin, sino po dito ang gusto na kung merong mali sa pagkagawa natin ay hubugin tayo ng Panginoon sa tama, magsabing amen. So yun po ang message ng Panginoon sa atin sa araw nito. I believe God is speaking to you about what is wrong. But you must be willing to acknowledge what is wrong with you. And you must be humble to accept. Meron pa rin yabang at imbes na tanggapin, magpakumbaba, magbe-blame ng iba. O kaya i-redirect yung usapan sa iba. Ang mahilig na linyaan ay pagka kinorek mo, o ikaw wari, o ikaw ba, perfect ka. O ikaw rin naman diba? Mali po yun. When we are corrected with something that is wrong in us, kailangan po, ang sasabihin lang natin, sorry, gusto ko magbago. Amen? Sorry, gusto ko magbago. Hindi yung ididepensa mo. Kasi kung ididepensa mo what is wrong with you, then it will stay. Hindi na makokorek. Yung mali na yon, forever na sa iyo yun. Hindi na maalis. At ang pattern natin, alam nyo, pagka nakita niyang mali, gusto niyang alisin ang mali sa buhay natin. Sino po ditong willing na magpaalis ng mali sa buhay? Magsabing amen. Kailangan lang talaga willing, humble, at yielded. Isurrender yung mali. Kasi the Father cannot do something, cannot do anything with something that is wrong with us kung ayaw natin. Kung hindi tayo willing, hindi tayo humble, hindi tayo surrendered sa Kanya. Wala siyang magagawa. Kaya nga, ang tanungan ngayon, ilang years ka ng Christians? Ilang years ka nang minumolde ng Panginoon? And some, kaya hindi na mamolde ng Panginoon, resistant, nagre-resist. Wag. Alisin ko yan. Aalisin ko yung wrong relationship. Wag. Hindi ka mamamolde ng Lord. Pagka wrong relationship, ayaw mong paalis. Wrong mindset. Wag. At ang pinakamatinding dapat maalis sa atin, alam nyo ano? Pride at ang kanyang kapatid na older brother niyang stubbornness. Yung mga maraming Christians, hindi nila nahalata, hindi nila napansin, hindi nila maamin na sila'y stubborn na. Ano yung stubborn? Matigas ang ulo. Yung sasabihan mo, i-instruct mo, hindi susunod. Yung stubborn, papangalawahan mo, re-resist pa rin, ayaw sumunod. Bibigyan mo na naman ng instruction, the same instruction, hindi na naman susunod. Kaya ang tawag doon, matigas ang ulo, stubborn. You know, we don't want to curse anyone. Wala. Pero, isa po sa mga masakit na pwede mong marinig sa magulang mo yung sasabihan ka na, siyas mo buntok, ne? Masyas ka bungo, ne? Masakit, di ba? Pero alam nyo, bawat Kristiyano, may kanya-kanyang katigasan ng ulo. May sarili-sariling kayabangan. Na gustong alisin ng Panginoon, dapat naalis na pero ayaw eh. Dapat
maayos na ngayon at pinagpala ka na ng Panginoon at nagagamit ka na ng Panginoon, pero ayaw eh. At kapag kinorek pa, nagagalit pa. Alam nyo, ang ugali ng mga Christians, pagka kinorek mo yung mga matitigas ang ulo, ang isang gagawin nila, pakinggan niyo, lahat na nakikinig sabing amen. Aalis ng mentor. Maghahanap ng ibang mentor. At meron pang mas malala dyan, tanong nyo, aalis ng church. Tanong nyo, bakit mo alam pastor? 37 years na kaya akong pastor. Basang-basa ko na ugali ng mga Kristiyano. Basang-basa ko na. Yung mga youth, pakialaman mo sa love life. Huwag ka muna magla-love life. Huwag ka maliligo ng unbeliever. Mamaya yan, di na atin ng church. Maghahanap na lang siya ng church na hindi pakikialaman ang love life. Mga ilan sa youth natin, ganyan ang ginawa, kaya basang-basa ko na. Mga leaders, alam nyo minsan, ang mas mahirap i-correct, hindi man yung black na hindi leader. Ang pinakamakahirap i-correct, leader. Lahat ng leader dito. Oo. Yung bang may pinagyayabang na, leader ako eh. Matalino na ako. Meron na akong alam eh. Pero sabi ng salita ng Panginoon, He was making a pot from clay, but there was something wrong with the pot. I do not condemn you. I do not judge you. Kapatid, there was something wrong with the pot. There was something wrong with the pot. Sino po dito ang umaamin magsabing amen? Yung mga hindi nag-amen. Wow. Diba? Wala kang wrong. Wala kang wrong. Diba? Sino po dito ang happy na naririnig ang salita ng Panginoon? Kaya alam niya po, may sabihin ako sa inyo, si Jeremiah, ayun, parating binabato, no? Yung mga prophet, yung mga nagsasalita ng mensahe ng Panginoon, yung mga nagko-correct, sila lang naman ay vessel ng Panginoon. Pero, alam niyo yung ginagawa sa mga prophet, ang sabi ni Jesus, pinapakulong, pinapapatay. Diba? Yan ang sabi ni Jesus. Kasi nga, ang mga tao, kapag ka pinoint out mo what is wrong, gusto nila mawala yung nagsasabing ganun. Sino po dito ang gusto nyo na ako mawala? Sa totoo lang, excited na po ako umuwi kay Lord eh. Amen. Amen. Opo, kung hindi nyo lang alam. Pero kung gusto ko man mabuhay pa, gusto ko lang po maglingkod kay Lord. Gusto ko lang po marami pang maligtas at ma-raise na mga leaders at pastor. Pero parati ko nga sinasabi, nako, sarap yata sa langit. Wala nang problemang matitigas ang ulo. Amen? Hindi. A lot of struggles. But there was something wrong with the pot. There was something wrong with the pot. So sabi na salita ng Panginoon, so the potter used that clay to make another pot. So anong ginawa niyo palagay ninyo? Alam niyo po, ang ginagawa ng potter, pagka, kunwari, mali yung pot, alam niyo ang gagawin? Lamutakan na yung pasibayo. Tapos, aanuin niya. Uulitin na naman niya. Ganon katyaga. Kaya ang Diyos, pasensyoso naman. Amen? Pasensyoso naman po ang Panginoon. Ang sabi na salita ng Panginoon, with His hands, He shaped the pot the way He wanted it to be. Lahat ng tinatanggap yun, magsabing amen. So, hindi yung gusto mong shape. Yung shape na gusto ni Lord para sa'yo. Alam nyo, importante kasi sa Panginoon ka magpa-shape kasi pagka hindi, masishape ka sa sanglibutang ito. Alam niyo yung Romans 12:2? Pakilagay mo nga yung Romans 12:2, kapatid. Amplified. Merong molde. Isi-shape ka ng mundong ito. Lalong-lalo na ang matinding shaper ngayon ng mga bata, yung pinapanood nila, si Teacher Rachel at saka si Coco Lemon. Melon. Kailangan mag-shape sa atin ang Patterson di ba? Sabi rito na salita ng Panginoon, basahin natin. Do not conform to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs.
Be transformed by the entire renewal of your mind, by its new ideas and new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable, perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Pakilagay nga sa NLT. Kasi, meron pong translation ng Bible na yung mundong ito may mold. So kung hindi mo alam, nandun ka. Nandun ka sa mold ng mundo. Wala ka sa mold ng God. No? Wala ka sa pattern ng Diyos. So all you have to do, kailangan is give your life to the hands of the Father. Sino po dito ang gustong magbigay ng kanyang buhay sa kamay ng manlililok sa ating Ama? Kay Yahweh Pater, magsabing Amen. So, kailangan po kasing maintindihan ninyo na kapag ka po tayo ay yung pong tinitrain tayo ng Panginoon. Kung anong gusto ng Panginoon sa'yo, dapat magpapatraining ka para maging ganun ka. Nare, soul winner. Kailangan maghating ka ng equipping at training. Di ba? Gusto mong maging lover of God. Kailangan training mo yung sarili mo magmahal. Matrain ka sa salita ng Diyos. Kaya binigay po yung 90 days challenge sa atin. Yung pong 90 days challenge, kamay po ng Diyos yan para hubugin niya tayo. Habang ikaw ay nagde-devotion, nag-Bible reading, sinishape ng Panginoon ang puso mo. Habang ikaw ay nagpe-pray, ginagawa kanyang prayerful. Amen? Sino po dito ang gusto maging prayerful, magsabing amen? So lahat po ng ginagawa natin sa church, gusto kanya maging worshiper. Kailangan nagwo-worship ka. Amen? Pakita nga ni Kenworth yung video ng badminton. Sino po dito naglalaro ng badminton? Ayan, naglalaro kayo? Pero siguro laro-laro lang. Sino po dito gustong maging badminton player? Ayan, no? Pagka gusto mo mag-badminton, ganun ka lang ng ganun. Yung katawan mo, nasasanay doon sa kilos na yon, sa moves na ganun. Kaya yung tinatawag na muscle memory. Muscle memory ng kamay, yung movement ng paa, no? Tinitraining. Hindi pwedeng, baski makanano. Pwedeng makante, patsi bisa ka maging badminton player. Pwede. So, nung pinanood ko yan, nagpunta na yan, pati basketball, kung paano mag-shoot. Di ba? Lahat yun, tinitraining lahat yun. O ikaw, paano ka maititrain na maging mabuting Kristiyano, naglilingkod ng Kristiyano? Kailangan ka mag-training. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, 1+1. Kung ka bisa mag-training, makanano ka rugong maging malakas sa Christian. Makanano kang maging mabiyasang mag-serve kang God. Nan may siping mo, pila na kasing ban mo ang Christian, kapatid? O diba, anya ka mag-training, ka mag-equipping. Anya hanggang eni, ala, tagaluklok ka mo hanggang eni. Buri mo kanyan, pasalamatan da kapag entites mo Kasi rin nga, liway, pag maragulda mo rin makaluklok, ako, alang ma-offend, I love you all, amen? Di nyo naman binibigay entites niya sa akin, pero hindi nga liwa, pati dinuklok lang, may gatela, may entites. Feeling da, dapat pasalamat ko ka na ako, may gateng ko. May akong tights. Rugon May kapit na rin Kristiyano, kayang buong yato, makanyan lo. Anyari ang churches, sila maayos. Pero sa atin, gusto natin maging maayos ang church. Amen? Kaya ganito po yung mga sinasabi ko po sa inyo. Kasi what we tolerate will not change. What we confront, that's what's going to change. Kaya ako po bilang Kristiyano, bilang pastor po ninyo, ngangako ako sa Panginoon na sa pangangaral ko, kung anong pinapapreach ng Panginoon, yan ang ipipreach ko. Hindi ako pwedeng diktahan o takutin ng kahit sino. Amen? Hindi nga liwan leader, makanya mag-preach si pastor, pati sinaleseng mag-preach si pastor, makuna ako. Rugone. Gusto nyo bang magkaroon ng pastor na madidiktahan nyo? Ikaw yung magdikta ka na ako, hindi may kulta ako, isip. Amen? May katopak ko, ay rugong, i-please na ko nga. I don't please anyone. I only please God. Amen? As much as I don't want anyone to leave the church, pero you cannot really dictate on me. Amen?
Sinabi ko, pin ka rin leaders ta mo. Ampong praise and worship. Nino rin leaders kaya niya pong praise and worship. Lalo-lalo na rin yun magsabing amen. Sabi ko, in 6 months time, kung leader ka, kailangan set kang example. Kaya ka pa mag-boyfriend, ang pong mag-girlfriend. A-announce ko na ngayon, ilawin mo pinang mabawas tam. Opo, papay-announce ko na. Kung leader ka, kaya ka pwedeng mag-boyfriend, hanggat mag-aaral ka. Ang pong mag-girlfriend. Lawenta mo, kung intokyan mo yung feelings mo, oy God. Kung nan may isipin mo, God o feelings? Lumipat na ako, pastor. Kaya na ako mong church na yun, ako pakialaman. Pero tandaan nyo to, youth. Pagka sinunod nyo ang revelation na to, matatapos kayo ng pag-aaral. Hindi sasakit ang ulo ng magulang nyo. Makakapaglingkod kayong mabuti at hindi kayo makakabuntis. At yung mga babae, hindi kayo mabababoy ng boyfriend nyo. Amen? So, mga kapatid, hindi po ako killjoy. Mga youth, ako killjoy. Imburi ko mo kaya kayo. In future you, matupad dyan. In good future you, matupad dyan. King kaka-boyfriend, ang pong kaka-boyfriend, habang mag-aral ko, ay rogo, delikado yung good future mo. Pote ka pamayari at tinakanganak. Amen? Tsaka ako na nyo rin mentor yung po parang parents yung. Sabi mo, masaya ka bang mating kong girlfriend o boyfriend? O kaya, sabi ko ka rin youth, youth, kakay-advance yun na. Datang yung panahon, ikaw yung youth, ikaw yung pengari. Ale, kayo yung magulang. O, pagka kayo, magulang na kayo, yung anak nyo na babae, buriyeng landi-landi. Ito mo, talasawa na kayo, ikaw yung youth Kenny, talasawa na kayo. Ikayo. Buriyo yung anak yung mag-aaral pa, lolo-lolo-ne, tineng girlfriend. Pakay-advance yung isip yun. Sabihan kung tutugay kayo, youth. Patsemi kaya anak kong makanyan. Ditak na mo sa kalibatan. Amen? Pero kung pakiramdaman nyo ko, antemone, yung pika-example, uti kaya kakit yolan, no kanya yolan? Wala na tsuka? Ala ka? Alayo? Yolan, may primary 12. Anya pong mag-attend niya kayo niya, niyang girlfriend. Uning dimdam ni, habang mag-aral ken church tamo. Naman batas ako. Pero masanting yun, tukyan niya. Para keng good future you. Ako pa mag-boyfriend. Ba, yolan, binrik ning girlfriend, no? O ngeni. Ngeni may girlfriend. Amen? Ngening merini, may yari ang pa mag-aral. Engineer na, amen? O. Sabihan nyo keng yutasiping yung advance mag-isip. Kapag ka kasi advance ka mag-isip, mapoproteksyonan ka. Yung future mo, makakamit mo. O ngayon, pagka nagtapos ka na ng college, 21, 22, di ba? Hindi ka na, tapos na di mag-pray ka na. Doon ka na mag-pray na magka-boyfriend, mag-girlfriend. Pero ngayon mag-aaral ka po, kapalandi-landi. Amen? Sabi mo kasi mong kapalandi-landi, mo. Amen? Kasi po, ang matured na ka, medyo okay na ka. Amen? Tandaan niyo yung siping yun. Lawenta mo mag-church pa next Sunday. Tsaka parati ko sinasabi sa mga youth, girlfriend may ngini, boyfriend, na masiguradong yan ang makakatuluyan mo. Hindi masigurado. For example, abang girlfriend may kasakit siya, may puto siya gamat, o buri may pakanta. God forbid. Ayoko pong mag-speculative, pero maraming pwedeng maganap habang binata, habang nag-aaral pa kayo. Diba? O baka pagka medyo habang nag-aaral dahil sa kakamilk tea, tumabayan. O, gusto mo pa ba yan? Diba? Ang dami pa ho. Daming mga factors. O yung girlfriend mo, nag-backslide. Gusto mo pa ba siya? Boyfriend mo, immature pa rin. O gusto mo pa rin siya. O edi, magpaka-mature muna kayo. Amen? Maganda naman maghintay. True love waits. Sabihin natin lahat, true love waits. Pangatlo, may sabihin po ako sa inyo. Pangatlo lang ang sasabihin ko, tapos na ako nito. Pangatlo, useful vessel. Useful pot. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. Na ang bawat isa sa atin, sinishape niya tayo para magamit niya tayo. Useful, maging useful pot tayo lahat. Useful vessel.
Siyempre, kung may problema yung pot, paano magagamit yun? So, kailangan magpa-shape tayo sa Panginoon sa attitude natin, sa pride, sa selfishness, no? Yung ating self-esteem. Madaming dapat ayusin. Katamaran. Ang dami mong dapat ayusin eh. Sabi na salita ng Panginoon sa 2 Timothy 2:21, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made only useful to the master and prepared to do any good work. Sabihin natin lahat, useful to the master. So yun yung plano ng Panginoon. Useful po tayo. Kaya ngayon, ang tanong sa ating pagiging Kristiyano, useful ba tayo kay Lord? O we just use God for our own life? Kasi yung iba, merong salita yung user, manggagamit. No offense, no offense. I love you. I love you all. Kasi maraming Christians, user lang kay God. Ibig sabihin, ginagamit lang si God sa lahat ng mga sariling plano. Pero yung magpa-useful kay God, yun yung problema eh. Lahat ng gusto maging useful, hindi user. Sabihin natin lahat, useful ako kay God. Kailangan po lahat tayo useful kay God. Amen? Useful to the Master. At kapag tayo gustong magpa-shape sa Panginoon at gusto nating magpaka-useful kay Lord, nako, yung matinding kamay, yung expert hands ng Panginoon, talagang huhubugin ka niya. Na, kasi gusto mong maging useful sa Kanya. Please don't be surprised kung may mga pagsubok. Ang mga pagsubok ay mga kamay ng Diyos yan para hubugin niya ang isang matibay na pananampalataya sa atin. Magpapadala siya ng mga iba-ibang mga tao na mahirap mahalin, kabwisit, para mahubog yung puso natin na maging mapagmahal. Amen? Iba-iba ang gagawin ng Panginoon. Yung mga bagay minsan na hindi, kadalasan na hindi natin gusto o masakit sa atin ang magaganap para mahubog tayo ng Panginoon. Gusto kong i-play natin yung video ni Manny Pacquiao. Brother Manny. Kilala natin si Manny. Sige, paki-play. Okay, ang ganda na lang. Ang ganda na lang. Medyo mahaba po ng konti, pero ang ganda na lang kasi may isang video pa ako. So, di ba, si Lord, if He can use one Manny Pacquiao na kung nakita nyo yung pelikula ni Manny Pacquiao, talagang hindi man kumakain, nagpapandesal. Yun ang naging trabaho niya na maliit niya, nagpapandesal. Pero God raised him up. At ang sabi niya, God, from nothing, naging something ako. Amen? So alam nyo kung alam ng Panginoon na magpapagamit ka sa Kanya, God is going to shape you to become one na useful sa Kanya. He will empower you. He will give you all the things para maganap ang dakilang plano. Basta ang alam ko, Jeremiah 29:11, maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Pero magaganap lang yun pagka humble ka, willing ka, surrendered ka. Si Satanas, gagawin niya ang lahat ng effort, lahat ng karunungan niya, ibibigay niya, gagawin niya, papakita, para hindi ka lang magpagamit kay Lord. Sometimes, ang gagawin pa ni Satanas, Satan will allow all the blessings of God. Tatalino ka, gaganda trabaho mo, gaganda business mo. Bakit? Kasi, pagka tumalino ka, nagkakapera ka na, gumanda yung business mo, trabaho, mabibisi ka na. O pagka busy ka na, hindi ka na maglilingkod kay Lord, hindi ka na magpapagamit kay God. Ang number one reason na majority of the Christians ay hindi sila useful kay God, hindi sila nagsaserve kay God because of busyness. Busy with work, busy with business. At yung iba naman, busy sa pamilya. Hindi po masamang mahalin ng pamilya at paglingkuran ng pamilya. Pero kung ang dahilan mo na hindi ka nagsiserve kay God dahil busy ka sa anak mo na binigay ni Lord sa iyo, busy ka sa asawa mong mahal mo, mag-ingat ka. Baka idolatry na yan, kapatid. May sasabihin ako, hindi ko may papaliwanag ng mahaba, pero lahat ng idols, binabasag ni Lord. Baka
Diyan ka manlulo mo pagka binasag ni Lord yung idol mo. Amen? Ngayon pa lang, ayusin mo na. Sabihin mo sa mo, ayusin mo na yung schedule mo. Ayusin mo na yung time mo. It's just a matter of recognizing what your priorities are, and God must be your first priority, right? Because He is the most important to us. Kaya mga kapatid, kahit mahirap, kunwari itong 90 days, ito kasi pampashape ng Panginoon sa atin ito eh. Dapat okay lang. Amen? At pagka nasanay ka na sinishape, doon na magiging madali. Meron ako nakita ulit video dito eh. Yung tatay, tinitrain niya yung anak. Pero yung anak, complain ng complain. Dad, ang hirap. Sabi niya, ang sakit, ayoko na. Pakipakita mo nga yung video. Itong bata na to, gustong mag-basketball. Kaso, complain ng complain. Dad, sabi na, I can't do this, Ana. Dad, this is too painful. Dad, it's just too hard. Dad, they are too good. Dad, I'll never get better. Dad, I'm not strong enough. Dad, I'm done. Ana. Pero 3 years later, tingnan ninyo. 3 years later, gumaling na siya mag-dribble. Gumaling na siyang mag-shoot. No? Gumaling na siya na player. Okay na yon. Anong ibig sabihin? Kahit nung una, masakit, nagko-complain, ayaw na niya. Pero alam na natin nangyari between the 3 years. Tinuloy niya yung training niya. Nung tinuloy niya yung training niya, hindi na mahirap. Gumaling na siya. So praise God, lahat tayo, sa tulong ng Panginoon, gumagaling tayo sa iba't ibang field ng buhay dito sa mundo. Pero sana, ang number 1 na pinakamagaling natin, magaling tayong servant ni God. Amen? Magpakagaling tayong nagsiserve kay God. Sa una, siyempre, mag-a-adjust ka ng time mo. Mahirap, masakit. At saka pagkauna ang shepherd, iba-iba yung mga mararanasan mong frustration sa mga disciple. Mahirap. Pero alam nyo, habang ikaw ay nagpe-persevere, nagpe-pray, nagpe-persevere, magiging magaling kang leader. Magiging magaling kang nagde-disciple. Marami sa inyo, natatakot kayong mag-soul winning, mag-share ng gospel. Paano kayo gagaling? Kailangan training lang. Gawin lang ng gawin. Darating ang panahon, magaling na magaling ka ng soul winner. Amen? So mga kapatid, lahat ba tayo ng mga clay, mabuting clay?